Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang magandang araw sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan, pati na ang iyong mga mahal sa buhay. Sa araw nito, muli tayo ay makararanas ng pagpapala. At isa rito ay pagpapalang spiritual sapagkat tayo ay dudulog sa salita ng Diyos. At bagaman hindi tayo ligtas sa mga hamon ng buhay, sa larangan ng pananalangin na mamaya naman ay ating gagawin, maihahaing natin anuman ang ating damdamin o saloobin. At higit sa lahat, tayo ay mag-aalay ng pasasalamat. Bago natin gawin ang mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, hayaan muna natin siyang mangusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kapupulutan natin ng aral at magandang paalala ang salita ng Diyos. Kaya talika, samahan mo ako ritong muli sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa hardin ng Sa araw na ito, isang napapanahong paksa ang ating tutunghayan na angkop upang bigyan tayo ng babala kung papaano tayo dapat mamuhay sa harap ng banal na Diyos. Ang ating paksa is about covetousness, pag-iimbot. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Sa amin pong pagdulog sa inyong salita, mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan. Tanggapin mo rin sa mga sandaling ito ang aming taus-pusong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw na ito ay patuloy pa rin ang ating pag-aaral sa ilang mga piling talata, selected verses sa lahat ng kabanata dito sa Aklat ng Mga Gawa. Nabanggit ko nga ang Aklat ng Mga Gawa, meron niyang 28 chapters. Kada chapter po ay pag-aaralan natin, ngunit pipili lamang ako ng mga talata na kung saan tayo ay makakakuha ng magagandang aral. Ang Acts of the Apostles po o Acts of the Holy Spirit, ito po ay magandang paalala para sa atin bilang mga mananampalataya. Tayo ngayon ay nasa Kabanata 5 na at nabanggit ko rin po kanina patungkol sa covetousness o pag-iimbot ang ating pag-aaralan. Kung hawak mo ang iyong Biblia, kaibigan, pakibuksan mo na lang sa Kabanata 5, Acts chapter 5, verses 1 to 11. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang talata 3, 4 at 9. Kung may panahon ka siguro, mamaya kaibigan, pakibasa mo yung buong account doon sa chapter 5. Ganito ang ating mababasa dito sa 3 verses. Talata 3, 4 at 9. Talata 3 muna tayo dito sa Kabanata 5. Sinabi ni Peter sa kanya, Ananias, bakit mo hinayaang kontrolin ka ni Satan? At kinuha mo ang bahagi ng pinagbentahan ng lupa. Bakit ka nagsinungaling sa Holy Spirit? Talata 4. Bago mo binenta iyong lupa, hindi ba sa iyo yun? Nung naibenta na, sa iyo pa rin naman yung perang pinagbentahan, di ba? Bakit mo ginawa ang bagay na ito? Nagsinungaling ka sa Diyos, hindi sa tao.
at talata 9. Kaya sinabi ni Peter, bakit kayo nag-agree ng asawa mo na itest ang Espiritu ng Panginoon? Nandiyan na sa pintuan ang mga lalaking naglibing sa asawa mo at susunod ka na. Alam nyo kaibigan, itong talata 9, ito ay ang winika ni Pedro kay Sapphira na asawa ni Ananias. Ang bahaging ito sa buong Kabanata 5, yung verses sa 1 to 11, ito ay patungkol sa pag-iimbot na nauwi sa pagsisinungaling. Ganun kasi yun, related yun eh. Pagka ikaw ay mayroong hangaring hindi maganda, alam mo, gagawa ka ng paraan upang yaan ay magkaroon ng katuparan at isa upang maisulong mo ang iyong maling hangarin, ikaw talaga ay magsisinungaling. Nabanggit ko nga ay patungkol sa pag-iimbot na nauwi sa pagsisinungaling at bunga ay kamatayan naman bilang parusa. Kung iisipin natin, isang mabigat na parusa ng pag-iimbot at kasinungalingan noong nagsisimula pa lang ang iglesia. Ganun yun eh. Kasi in the beginnings of the church, talagang ang ating Panginoon Diyos ay He really means a business. Kaya ayaw niya na maging marumi o madungisan ang patotoo ng kanyang mga alagad. Lalong-lalo na, it was the early beginnings of the church. Imaginin mo, no? Nag-imbot lang, naging covetous lang at nagsinungaling at yun ang kanilang naranasan. Sila nga ay nakaranas ng parusa ng kamatayan. Nakakalungkot ano? Sa atin ngayon ang daming sinungaling eh. Kaya nga lamang nakakalusot sila sa pagsisinungaling nila. Alam mo, pagka meron kang hindi magandang hangarin, gagawa ka ng paraan upang ito ay yung malusutan. Kaibigan, sabi nga rito, makakalusot ka sa tao, magsisinungaling ka sa tao, pero hindi ka naman makakalusot sa ating Panginoon. Dito, kaibigan, nais lamang ipakita ng ating Panginoon na napakahalaga ng kadalisayan. At patotoo bilang iglesia, lahat tayo. Ganito rin ang sinapit ni Achan. Pagka binasa mo yung account doon sa Joshua, ganyan ang sinapit ni Achan at ang kanyang buong sambahayan. At ito naman ay bago pa man sila pumasok sa lupang pangako. Before the conquest of the promised land, the Lord God really meant business at dito in the beginnings of the church. Kaibigan, kabanalan at kadalisayan sa lahat ng larangan, sa anumang panimula na gagawin natin para sa ating Panginoon. Before the conquest and before the beginnings of the church, God required and demanded purity from His chosen. And He meant business when He imposed punishment. Ano ang paalala sa salaysay na dapat nating iwasan? Bibigyan kita ng ilang mga panuntunan dito o mga paalala. Una, dito sa mga talatang ating tinutunghayan, ano ba ang mga dapat nating iwasan? Una, nagpadaig sila sa diablo. Ano ang aral? Huwag tayong magpadala sa tukso dahil lamang sa pansariling hangarin o naisin. Kahit ito ay makuha natin sa masamang paraan. So, kinakailangan umiwas tayo sa tukso. Yun ang dapat nating gawin. Umiwas sa tukso. Yun ang unang-una. Alam mo, kaibigan, ipinagbabawal ng Diyos ang kasakiman at pagsisinungaling. Sabi nga, no, the covetous and liars, sabi ko nga kanina, they abound even in the highest hierarchy of our government. And they get away with it. Siguro kung magpaparusa ang Diyos, tulad ng ginawa niya noon sa panahon ni Ananias at saka ni Sapphira, di ba? Alam mo, pagka yung pagsisinungaling lang at pag-iimbot, yun lang ang kasalanan mo, tapos ikaw ay biglang mamamatay. Kaibigan, wala nang matitira dito sa balat ng lupa. Siguro, kaibigan, kung magpaparusa ang Diyos, ay talagang walang matitira dito sa balat ng lupa. Ikalawang aral sa salaysay at napakagandang paalala, alam mo, they were confronted. Kumbaga sa hinarap sila ni Pedro at that time who was considered as the chief person or leader of God during their time. Alam mo, ganun din naman si Achan, di ba?
Si Achan naman, hinarap siya ni Joshua. At dito, alam mo kaibigan, meron tayong mga nagmamalasakit sa atin na sa ating mga ginagawa, they rebuke us. Ika nga, no, tayo ay kanilang pinagwiwikaan upang iyon ay para rin sa ating kabutihan. Alam mo, sa mga namumuno sa iglesia, kung ikaw ay pastor ka at may katungkulan ka, ito ay tungkulin natin na hindi natin dapat ipinagwawalang bahala. Alam mo, nakakalungkot nga what is sad, maging sa panahon natin ngayon, ang mga gumagawa pa nito ay sila na mga namumuno. Nakakalungkot isipin na yung mga church leaders, even pastors and shepherds, sila ang nagsisimula upang ang kanilang kawan ay malagay sa alanganin. They become stumbling blocks. You talk about ministers. Halimbawa na lang, you talk about ministers enriching themselves in the ministry. Hindi magandang patotoo yan. Pagka ikaw ay nagpapayaman ka sa larangan ng ministeryo. At ikatlo, yun ang dapat nating iwasan, ano? Yung tayo ay magkaroon ng pride. Ika nga, when we are confronted, dapat umamin tayo sa ating mga pagkukulang. At ikatlo, ito ang kasiguruhan. At isang napakagandang paalala. Kung gusto mo makaiwas sa kasalanan at sa parusa, huwag kang gumawa ng kasalanan. At alam mo kaibigan, dito sa ating salaysay, naranasan o nakita nila ang naging dulot ng kanilang pag-iimbot at pagsisinungaling. At alam mo nga, kung iisipin mo, no, naging halimbawa ang mag-asawa upang magbigay babala at matakot ang bayan o yung bansang Israel who were at the time ay nag-uumpisa pa lamang, nagsisimula pa lamang ang iglesia. Ganon din naman nung kapanahon na ni Achan. Nagulantang o nagulat o kumbaga sa nasindak ang bayang Israel because of what happened to Achan and his family. Kaibigan, kasakiman at pagsisinungaling. Ika nga, no, one sin led to another. Di ba sabi nga nila, ito yung kasabihan hindi ka pwedeng gumawa ng isang kasalanan para itama mo ang isang pagkakasala. Dito, ganun na nangyari. Gumawa ng pag-iimbot, nagsinungaling, ayun na nangyari, nakaranas ng kaparusahan. Sa salaysay, sa kabanatang ito, alam mo kaibigan, isa ang malinaw na mensahe na hatid sa atin ng Diyos. Tayo ay kanyang palagi ang pinaaalalahanan na umiwas sa kasalanan. May palagian ring paanyaya ng pakikisa, ngunit kapahamakan ang dala kung hindi tayo makikinig sa mga babala. May pagkakataong magsisi, ngunit pinili ang magmatigas dahil sa pansariling layon. Ganon ang ginawa ni Achan, ganon ang ginawa ni Ananias at ni Sapphira. Wika nga kaibigan sa salita ng Diyos. At ito ay isang napakagandang paalala para sa atin. Kapag narinig natin ang kanyang tinig, huwag na tayong magmatigas. Kaibigan, kinakausap tayo ng Diyos sa maraming kapamaraanan. At ito ay para sa ating kabutihan, hindi kapahamakan. Tandaan natin ang paalala, umiwas tayo sa kasalanan. Palakasin at pagtibayin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Ako po si Great Mabuti. Samahan niyo po ako sa isang panalangin para sa pamilyang Pilipino. Ama naming Diyos, tunay na kayo po ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. At alam namin, Panginoon, na kinakalinga ninyo ang bawat pamilya, hindi lamang dito sa aming bansa, kundi ang bawat pamilya sa buong mundo. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang pamilyang Pilipino, na magkaroon po ng intensyonal na pagpapalaki ang mga bawat magulang, lalo ang mga magulang, Panginoon, na kumikilala sa inyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Maging malalim sila sa inyong salita,
nang sa gayon ay maisapamuhay nila sa bawat araw ang nasusulat sa inyong salita ng may pag-ibig at may pagsunod na taus-puso. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang relasyon ng bawat miyembro sa kani-kanilang mga tahanan, na ito ay maging totoo, na magkaroon po ng tunay na pagpapatawad at tunay na pagbibigayan. Dalangin namin, Panginoon, na sa kabila ng pandemya na amin pong nadaranas po ngayon, magkakaroon po sila ng katatagan o tinatawag na resilience. Maging mabuti po silang halimbawa sa iba, lalo na ang mga magulang sa kanilang mga anak. At ang mga tunay na kumikilala sa inyo, Panginoon, ay makakasumpong ng pagkalinga ninyo, ng pag-iingat ninyo, ng pagbibigay ninyo sa kanilang mga pangangailangan. Pagtibayin niyo po sila ng inyong pag-ibig. Dalangin din namin, Panginoon, ang kanilang kabuhayan na maging sapat sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Buklurin niyo po sila, Panginoon. At nang sa gayon ay magbalik loob ang puso ng mga ama sa kanilang mga anak at ang mga anak sa kanilang mga ama at ina. Marami pong salamat, O aming Diyos. Alam namin na diringgin ninyo ang aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tunay nga na tayo ay muling napaalalahanan dito sa Kabanata 5 sa Aklat ng Mga Gawa patungkol sa pag-iimbot o covetousness. Ito ay isang napakagandang babala para sa atin na sa pagpasok ng taon o sa taong kasalukuyan, tayo ay kung meron man tayong mga ganyang pananaw, nagiging makasarili. Alam mo kaibigan, kung maaari gawin natin to, pwede ba isang tabi natin yung ating pansariling hangarin at pagtuunan natin ng pansin ang mga bagay patungkol sa Diyos at ang makabubuti rin para sa ating sarili at sa ating kapwa. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa magandang paalala. Naway bigyan mo kami ng katatagan sa aming pananampalataya. Would you, Lord, give us protection from the evil one upang kami po ay makaiwas sa kasalanan. Tanggapin mo ang aming taus-pusong pagpupuri at pasasalamat sa lahat, O Diyos, ng inyong ginagawa sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding Kaibigan, bukas ako ay muli nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral at paalala, at bukas inaanyayahan kita na ako ay iyong muling samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos at ito ay magtatapos na pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman. Okay,